Opisyal na pong uupo ngayong araw ang mga nahalal sa pwesto nitong eleksyon 2025. Marami sa kanila, mga dati nang nasa pwesto. Ang hiling ng ilan nating kababayan, tuparin nila ang mga ipinangako sa kampanya at mas pagbutihan ang dating nagawa na. May unang balita si Rafi Tima. Opisyal lang uupo ang mga nahalal sa 2025 midterm elections. Simula ng 3 taong paninilbihan, maliban sa 12 senador na uupo ng 6 na taon. Ayon sa UP National College of Public Administration and Governance o NCPAG, mayorya ng mga nahalal sa mga LGU, mga dati nang nakaupo sa pwesto. Kaya naroon pa rin daw ang pananaw na halos parang walang nagbago. Ang kaibahan lang daw sa katatapos na eleksyon, nagpakita ng lakas sa mga kabataan at nakita ang resulta nito sa senatorial race. The 31% youth vote parang spelled the difference, no? May pag-asa pala tayo na kasi surprise yun diba? At yun nga, despite the parang surveys before the elections, ang napunta sa Magic 5 ay yung mga hindi natin inaasahan. Sa datos ng GMA Integrated News Research, sa kabuuan, 18,255 na opisyal ang magsisimula ng kanilang mandato mula sa mga senador, kongresista, governors, vice-governors, sangguniang panlalawigan, mayors, vice-mayors at mga sangguniang bayan. Mas marami ng 155 opisyal ang nahalal ngayong taon kumpara noong 2022 dahil sa isang bagong nadagdag na probinsya at 8 bagong munisipalidad. Tinanong namin ng ilang kapuso kung anong inaasahan nila sa mga bagong halal na opisyal. Kung ano yung nagawa nung nakaraan, previous nga nakaupo, kung maganda na yung ginagawa niya, dapat palamangan niya para ang mga tao, okay yung kabuhayan. Opo. Gawin nila yung best nila, tsaka yung sa plataforma nila yung magagandang mga plano nila gawin nila ngayong tuparin nila ngayon. Huwag puro pangako kasi pag sa kampanya malakas sila, pinapasok nila lahat ng iskinita. Pero pag nanalo na, hindi nila mabisita kung sino nasa laylayan ng lipunan. Inaasahan ko sana magkaroon ng trabaho yung mga nahihirapan makahanap ng trabaho. Lalo na yung mga katulad ko na 21 years old, gano'n. Tsaka yung rin po, yung pagbaba ng presyo ng bilihin. Ang laging napapansin ko, ang ginagawa lagi maayos na kalsada. Tapos yung sira, hindi nila napagtutunan ng pansin. Ang ginagawa nila, yung sira, yung mga buo, ayun yung binabakbak nila. Ba't kaya gano'n? Hindi ko alam Siguro, andun yung pondo. Si Aling Adelita, na pansamantalang nakatira sa isang waiting shed, aminadong bumoto ng ibang kandidato dahil hindi raw tinupad ng kanyang dating ibinoto ang kanyang pangako. Sabi doon sa staff niya, tulungan mo to Alma. Pagkatapos wala naman. Kaya yun. Ngayon wala pa rin? Wala pa rin. Itong bago nga, nakakasigurado kung makakatulong sa amin. Paalala ng NCPAG, hindi dapat natatapos sa pagboto ang responsibilidad ng mga botante dahil bahagi ng obligasyon ng taong bayan ang singilin ang kanilang mga leader sa tuwing sila ay may pagkukulang. Yan ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.